Sa madilim na pasilyo, lumitaw ang isang babae. Nagmamadali siyang tumakbo papasok. Ang lahat dito ay mukhang misteryoso. Ang bawat hakbang ng babae ay maingat, pagkatapos ay mabilis na hakbang, at nagpunta siya sa lugar ng transaksyon. May isang misteryosong lalaki na naghihintay doon. Nagpalitan lamang sila ng impormasyon sa pamamagitan ng mga palatandaan. Ibinigay ng babae sa lalaki ang isang piraso ng metal. Nang ito ay pinagsama sa kabilang piraso, lumitaw ang kumpletong simbolo ng isang angkla. Pagkatapos ay ibinigay ng lalaki sa babae ang isang kakaibang maleta, at sa gayon natapos ang transaksyon. Sa isang press conference sa oras na ito, isang napakapopular na may akda na sa loob ng halos 2 taon ay gumugulo sa online na mundo, ngunit hindi pa kailanman nagpakita sa publiko. Ang may akda na may pen name na Rebecca ay nagpasya sa okasyon ng isang pampublikong kaganapan na humarap sa publiko at media. Naakit nito ang maraming tagahanga sa mga istasyon ng telebisyon. Tila ang araw na ito ay para lamang kay Rebecca, ngunit mabilis na nangyari ang isang insidente. Bago ang pagpapalabas, hindi nila makontak ang may akda. Sa huli, humingi ng paumanhin sa lahat ang punong editor ng editorial na tanggapan at nangako ng isang pambayad puri. Ngunit hindi inaasahan, ang reaksyon ng mga tagahanga ay napakatindi at maging ang mga kawani ay sinaktan nila. Kasabay ng balitang ito ay ang balita na ang serial killer ay nahuli. Lumalabas na ito ay isang babae na 30 taong gulang pa lamang. Ang kanyang pangalan ay Park Hyun-joo. Sa oras na ito, ang katulong na si Song ay nakatuon din sa balita. Mabilis na pinatay ni Ahyaong ang TV dahil nakita niya ang tingin ni Song sa mga babaeng serial killer na iyon. Lumalabas na matagal nang may gusto si Ahyaong kay Secretary Song. Palagi siyang naghahanap ng paraan upang ipagtapat sa kanya ang kanyang nararamdaman. Upang masira ang awkward na sitwasyon, nag-alok si Ahyaong na magkape kasama ang katulong. Matapos maghintay, pumayag ang kabilang panig. Biglang lumitaw si Timin. Ang kape na walang ako ay napakatabang. Kaya sinimulan ni Timin na sirain ang plano ni Ahyaong. Habang nag-uusap, binanggit ng katulong na si Song na gusto ni Ahyaong ang pagsusulat. Sa oras na ito, hindi rin siya tiwala sa kanyang kakayahan sa pagsusulat. Hindi inaasahang, inaliw at hinikayat siya ng katulong na si Song. Iminungkahi pa niya na kung talagang gusto niyang magsulat. At paunlarin ang sarili sa larangang iyon, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita dahil tinulungan mo rin si Rebecca na maging tanyag tulad ngayon. Masayang masaya si Ahyaong sa kabutihang loob ng katulong na si Song. Pagkatapos, sinabi niya na sa susunod ay gusto niyang sumama kay Song para kunin ang draft dahil interesado rin siya kay Rebecca. Ito ay ikinagulat din ng katulong, ngunit kahit na hindi siya pumayag, biglang ipinakita ni Timin kay Song ang isang video na kumakalat kamakailan. Ito ay tungkol sa kakaibang pagkawala ng ilang tao. Hula ni Timin na mga dayuhan ang gumawa nito, ngunit sinabi ni Ahyaong na kalokohan lang iyon ng mga editor. Hindi siya naniniwala na nangyari ito. Sa gabi, sinermonan pa siya ng kanyang ate. Dahil sa pagkahumaling niya kay Secretary Song at sa kagustuhan ng sekretarya, natulungan siyang magsulat at pinaalalahanan din siya ng kanyang ate na mag-ingat kay Secretary Song, na marahil ay hindi siya kasing ganda ng tingin niya. Ngunit hindi pinaghihinalaan ni Ahyaong ang pagkatao ng katulong. Kinabukasan, lumahok si Ahyaong sa isang interview, ngunit hindi inaasahang, hindi man lang siya nakaharap ng kabilang panig. Ano man ang sabihin ng EC tungkol sa kung gaano kagaling si Ahyaong, ang script ay masyadong luma at mahaba. Dahil dito, ang pag-asa ni Ahyaong na magsulat, na bagong sumisikat pa lamang, ay agad na nawala. Kaya, sinunggaban niya ang huling pagkakataon na ang open competition na gaganapin sa katapusan ng buwan. Mabilis siyang nagsimulang magsulat. Kinaumagahan, abala na naman si Ahyaong sa trabaho. Mabilis siyang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa customer. Ang poster na pinili niya ay hindi ayon sa gusto ng customer. Sa huli, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kasamahan, ngunit hindi inaasahang, ang resulta ay nagdulot sa kanya ng desperasyon. Lahat sila ay hindi sumang-ayon sa poster na pinili ni Ahyaong. Malaki ang problema ng senior, hindi na alam kung alin ang mas masama. Sa oras na ito, nagduda na rin si Ahyaong sa sarili. Sa kabilang banda, medyo naiinis ang head ng departamento dahil wala pa rin siyang naririnig tungkol sa balita mula kay Secretary Song. Dahil ang misyon niya sa pagkakataong ito ay makuha ang draft mula kay Rebecca, hindi niya pwedeng hayaang mabigo ang misyong ito. Kaya, tinawagan niya si Ahyaong para pumunta sa bahay ng may akda at tingnan ang sitwasyon dahil kung walang post sa loob ng linggong ito, tiyak na mamamatay sila. Ayaw pumunta ni Ahyaong. Sinubukan niyang kumbinsihin ang head ng departamento na hintayin si Secretary Song na bumalik, ngunit hindi na sila makapaghintay pa. Walang magawa si Ahyaong kundi pumunta sa bahay ni Rebecca. Nagkataon, ang address ni Rebecca ay ang lugar na mayroon siyang hindi magandang alaala 15 taon na ang nakakaraan, kaya medyo mabigat ang pakiramdam ni Ahyaong. Lumalabas na ang lugar na ito ay dating may magagandang alaala sa pagitan ni Ahyaong at ng kanyang matalik na kaibigan. Habang naghihintay sa berdeng ilaw, naalala niya ang mga alaalang iyon. Biglang lumapit ang pulis dahil huminto siya sa berdeng ilaw ng lampas sa itinakdang oras. Ngunit hindi inaasahang, ang pulis ay kakilala niya. Nagbatian sila sandali at pagkatapos ay pinuntahan ng pulis ang ibang kaso. Habang nag-uusap, nabanggit nila ang isang bookstore. Tila ang lahat ay may kaugnayan sa lugar na iyon. Nang malaman niyang pinapanatili pa rin ng kabilang panig ang bookstore, labis na natuwa si Ahyaong. Biglang nakatanggap si Ahyaong ng tawag mula kay Secretary Song. Ngunit ang kausap sa kabilang
kabilang linya ay isang babae. Sinabi nila na biglang nawala ang may-ari ng teleponong ito at iniwan niya ang lahat ng kanyang gamit sa tindahan, kaya nais ng may-ari ng tindahan na kunin ni Ayaw ang mga gamit at bayaran ang pagkain ng lalaki. Nagulat si Ayaw nang malaman niyang may nangyari sa kabilang panig. Dali-dali siyang pumunta sa lugar kung saan nawala ang katulong. Nang tingnan nila ang kihi, nasaksihan nila ang pagkawala ng katulong. Hindi inaasahan ni Ayaw na mangyayari ang kakaibang bagay na ito. Kaya bumalik siya at ipinadala ito kay Timin at nais niyang iulat ng kabilang panig sa pulis. Ngunit hindi naniniwala ang head ng departamento sa mga kalokohang iyon. Gusto niya na unahin ni Ayaw ang kaso ni Rebecca at ang kaso ng sekretarya ay sa huli na. Ano man ang ibigay ni Timid na balita para tingnan ng head ng departamento, hindi siya naniniwala. Biglang naniwala ang katrabaho sa tabi niya sa bagay na ito. Kaya nagpa siya silang dalawa na imbestigahan. Samantala, ipinagpatuloy ni Ayaw ang kanyang paglalakbay patungo sa bahay ni Rebecca. Sa oras na ito, ipinapalabas sa Gifi ang eksena ng babaeng mamamatay tao. Sinamahan siya pabalik sa bilangguan. Habang lumilipat, patuloy siyang umingiti ng kakaibang ngiti. Tila wala siyang anumang pagsisisi. Bigla siyang nawala ng misteryoso. Dahil dito, labis na nagulantang ang mga pulis. Sa oras na ito, sumusunod lamang si Ahyaong sa utos ng kanyang amo. Para kuhanin ang draft kay Rebecca, si Soobin naman ay nakatanggap ng email mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Sumagot siya sa nilalaman na naipost ni Timin at ang username niya ay Bilin. Mabilis na sinabi ni Min kay Timin ang tungkol dito at ang problemang ito ay may kinalaman sa isang laptop na may espesyal na feature, ginagamit para magsulat ng mga kwento. Ibinenta ng manunulat ang kanyang kaluluwa at dinala ang mga totoong tao sa mundo ng nobela. Ang mga nawawalang tao ay magiging karakter at mabubuhay sa nobela. At ang kailangang gawin ng computer ay otomatikong magsulat ng script. Sa oras na ito, nakarating na rin si Ahyaong sa mansion ng may akda, ngunit nakatanggap siya ng impormasyon na lumabas na si Rebecca. Mayroon lamang isang matandang katulong sa bahay. Nakita ito ni Ayang at humingi ng pahintulot sa kabilang partido na pumasok upang maghintay kay Rebecca dahil mayroon siyang napakaapurahang bagay na hindi maaaring maantala. Sa huli, pinapasok siya ng katulong, ngunit ang saloobin ng kabilang partido ay medyo kakaiba. Tila hindi siya nasisiyahan sa kanyang trabaho sa oras na ito, hindi ba? Sa totoo lang, gusto kong maging isang manunulat, ngunit hindi ako nagtagumpay. Bakit ganoon? Ikaw ay isang mabait na babae. Medyo nagulat si Ayang sa paraan ng pagsasalita ng matandang babae, na parang alam na nito ang lahat tungkol sa kanya. Biglang nawala ng malay ang matandang babae, na ikinagulat ni Ayang. Pagkatapos tulungan ang matandang babae sa kanyang silid upang magpahinga, biglang tumawag si Timin at naghinala siya. Si Rebecca ay nagmamay-ari ng kakaibang computer na iyon, kaya gusto niyang imbestigahan ito ni Ayang. Sa simula ay hindi siya naniwala, ngunit dahil sa pagpipilit ni Timin, nagpa siya siyang pumasok sa opisina ni Rebecca upang tingnan kung may anumang kakaiba. Habang naglalakad, nakita niya ang isang kahon ng pulang ginseng. Mukha itong kahon na binili ni Assistant Song. Nahulaan din ni Ayang na nauna nang dumating ang assistant kaysa sa kanya. Kaya nagsimula siyang pagdudahan ang teorya ni Timin na totoo. Sa kabilang panig, nagpunta si Timin sa istasyon ng pulisya upang magulat ng krimen, ngunit ang mga pulis doon ay hindi gaanong interesado sa bagay na ito at itinuring itong walang kapararakan. Sa huli, nakapasok din si Ayang sa opisina ng may akda. Lubos siyang nabigla nang makita ang isang computer na may kakaibang simbolo sa mesa. At nagsusulat ito ng sarili nitong script. Hindi makapaniwala si Ayang sa kanyang nakita at nang basahin niya ng mabilis ang script, nalaman niyang naroroon si Assistant Song sa mundong iyon. At sa hotel na plano ni Assistant Song na tuluyan, mayroong isang babaeng mamamatay tao. Ginamit niya ang kanyang kagandahan upang akitin ang mga lalaki at pagkatapos ay kukunin ang pera ng kalaban sa mismong kama. Kaya tinawagan ni Ayang si Timin at sinabi na natagpuan na niya ang kakaibang computer na binanggit ni Timin. Sa kabilang panig, abala si Assistant Song sa pagsusulat ng script, ngunit ang ingay sa katabing silid ay lubhang nakakainis, kaya nagpa siya siyang lumabas para maglibang. Sa huli, pumasok siya sa isang theater room upang magpahinga. Sa entablado ay isang napakagandang babaeng mang-aawit at ang kanyang boses ay nakabighani sa maraming tao. Napagtanto ni Ayang na ang mang-aawit na iyon ay ang mamamatay tao. Gusto niyang pigilan ito dahil alam niya na kung papatayin siya ng babae, magpapaalam din siya sa totoong mundo. Nang makita niya ang pangalan ng babae na si Park Hyun-ju, lalong kinabahan si Ayang. Siya ang babaeng bilanggo na nahatulan ng mass murder at nawala habang inililipat. Sa oras na ito, mas nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Assistant Song at nalaman din niya ang lokasyon kung saan itinago ng babaeng iyon ang patay na katawan. Kinabukasan, mabilis niyang nilapitan si Assistant Song. Nang makita ito, gumawa si Ayang ng isang matapang na desisyon. Hindi niya kayang basta na lang panoorin na mapatay si Assistant Song. Kaya, kusang iniba ni Ayang ang script. Inilagay niya ang kanyang sarili sa mundo ng comics, kahit anong pagpigil ni Timin, dahil hindi niya alam kung ito ay magdudulot ng panganib o hindi, ngunit hindi nag-alala si Ayang. Dahil kung hindi siya kikilos, mawawala ang buhay ng assistant. Napakabilis niyang inilagay ang kanyang sarili sa comics. Sa oras na ito, siya ay tulala sa tanawin sa paligid. Biglang dumaan ang sasakyan ng assistant. Lumapit siya upang kumustahin siya. Walang kamalay-malay na tumakbo si Ayang patungo sa kanya at patuloy na sumisigaw ng key assistant. Anong sinasabi mo? Assistant, ayos ka lang ba? Ikaw ang lumisan sa akin at ikaw din ang nagtaksil. Sa sandaling ito, napagtanto ni Ayang ang kanilang relasyon sa totoong mundo.
at hindi ito pareho dito. Kaya't mabilis siyang nag-improvise at humingi ng paumanhin sa kabilang partido at nagpahayag ng pagnanais na ipagpatuloy ang relasyon na ito na hindi pinansin ni Ubin. Pagkatapos ay umalis siya gamit ang kanyang sasakyan, ngunit dahil hindi siya mapakali, bumalik siya upang sunduin si Ayang at dinala siya sa hotel kung saan siya nakatira. Sumakay ka na lang ng taxi pa uwi, ngunit ayaw ni Ayang. Sa huli, ibinigay ni Ubin ang kanyang card sa kanya at sinabihan ang kabilang partido na magrenta ng sariling silid at huwag siyang gambalain. Sa totoo lang, dumating siya dito na walang dala at walang alam, kaya't hindi niya talaga alam kung saan pupunta. Kaya't wala siyang nagawa kundi sundin ang arrangement ng assistant. Biglang tumunog ang kanyang telepono, ngunit hindi magawang sagutin ni Ayang ang tawag. Napagtanto niya na tumutunog pa rin ang telepono ng hotel. Kaya't lumapit si Ayang at sinagot ito at napagtanto na si Timin ang tumatawag. Nagulat at natuwa si Ayang dahil si Timin lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari at siya rin ang kanyang kaalyado. Nasa kwento ako. Nakakagulat na buhay pa rin ang alaala ko, ngunit tila ganap ng naging karakter sa kwento si Assistant Song at tuluyan na niya akong nakalimutan. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nakita niya ang poster ng babaeng mamamatay tao sa hotel. Mabilis na pumunta si Ayang sa front desk upang magulat ng krimen, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kabilang partido. Pagkatapos, pinaalis at pinagbawalan pa nila si Ayang na bumalik sa hotel. Sa kabutihang palad, ito ay isang senaryo lamang na naisip niya. Kung gayon, wala nang pagkakataon si Ayang na iligtas si Ubin. Kaya't nagpa siya siyang mag-book ng silid muna, pagkatapos ay hanapin ang silid ni Ubin. Kinagabihan, pumunta siya sa tea room upang hintayin siya. Nang makita niya si Ubin na lubhang nabighani sa boses ni Hyunju, kusang lumapit si Ayang sa kanyang mesa at hiniling sa kanya na lumabas upang mag-usap sila. Umuwi ka na, pagkatapos ay patuloy siyang tiningnan ang mga awit sa entablado. Hindi sumuko si Ayang kaya kusang hinalikan niya si Ubin, na ikinagalit din ng babae nang makita niya ang eksenang ito dahil hinawakan ni Ayang ang kanyang biktima. Napakabilis natapos ang kanyang pagtatanghal. Nang walang pag-aatubili, dumiretso si Hyunju kay Ubin at ibinalik ang panyo na ibinigay niya sa kanya sa elevator. Tiningnan niya si Ayang nang may nakakapukaw at prangkang ekspresyon at diretsahang pinuna ang kanyang ginawa kanina. Hindi ba't bastos naman yon? Pagkatapos, nagpahayag siya ng pagnanais na lumabas at makipag-usap kay Ubin. Kaya't iniwan nilang dalawa si Ayang na mag-isa. Sa kabilang panig, nakatanggap si Ho ng impormasyon tungkol sa nawawalang tao at ang lokasyon na kailangan nilang imbestigahan ay ang bahay ng manunulat na si Rebecca. Nang dumating siya sa lugar, mabilis niyang nakilala ang plaka ng sasakyan na minaneho ni Ayang. Pagpasok niya, casually niyang tinanong tungkol kay Ayang. Ngunit sinabi ng matandang babae sa bahay na hindi niya kilala. E paano naman ang mga sasakyan sa harap ng bahay niyo? Ang mga bata ngayon ay kakaiba, basta na lang nagtatapon ng mga sasakyan kung saan-saan. Pagkatapos, tiningnan niya ang pangalan ng dalawang pulis. Biglang tinanong ng matandang babae si Ho kung may pamilya na siya. Wala pa akong pamilya. Pagkatapos, pumasok siya sa opisina na ikinaduda ng pulis. Gusto pala ng babae na isama ang dalawang pulis sa kanyang kwento. Dahil dito, nalaman din niya na pumasok si Ayang sa kwento. Kaya't mayroon na siyang handang script sa kanyang isip. Nang pumasok si Ho sa opisina, mabilis siyang humingi ng paumanhin. Napakabilis na nawala ang kabilang partido, maging ang pulis sa ibabang palapag. Sa kabilang panig, hinahabol ni Ayang ang dalawa. Umaasa siyang paghiwalayin silang dalawa, ngunit walang silbi. Biglang may lumapit na batang lalaki. Inay, saan ka pupunta? Ano? Inay, hindi alam ni Ayang kung ano ang nangyayari. Biglang lumabas si Ho, saan ka ba nagpunta? Hinahanap ka namin ng anak mo. Labis itong ikinagulat ni Ayang. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, bakit narito ang kabilang partido. Mahal, ayos ka lang ba? Ngunit napakabilis na nakabawi si Ayang at alam niyang kailangan niyang harapin ang dalawang tao sa oras na ito, kaya humingi siya ng paumanhin at umalis. Nang makita niya ang kabilang partido na sumakay ng kotse at umalis, dali-dali ring sumakay si Ayang ng taxi at hinabol sila. Sa huli, nakita niya silang dalawa na nag-uusap sa isang roadside bar. Sa oras na ito, ang kailangan lang gawin ni Ayang ay magpukaw ng atensyon. Ngunit una, tinawagan niya si Timin upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Lumalabas na pinapatay lamang ng babaeng mamamatay tao na si Hyunju ang kanyang biktima kapag sinabi ng biktima na mahal niya ito sa kama. Kaya't agad niyang nakita ang kanyang target na isang grupo ng mga lalaki na umiinom malapit. Lumapit si Ayang upang makipag-away sa kanila. Sa kabila ng pag-iwas ng tatlong lalaki sa mga babae, nagpumilit si Ayang na makamit ang kanyang layunin. Sa simula ay binaliwala siya ni Ubin, ngunit dahil sa pagiging maingay niya, kinailangan niyang magpakita ng kabayanihan. Bagaman medyo marumi ang kanyang plano, nagtagumpis si Ayang naputulin ang usapan ng dalawang tao, na ikinagalit din ni Hyunju. Ang mga thugs naman ay nagalit nang makita nilang nagpakabayani si Ubin sa harap nila. Kaya't isa-isa silang nagpakitang gilas, ngunit hindi inaasahang nilinis sila ni Ubin sa isang iglap. Sa kasamaang palad, dumating ang pulisya at dinala sila sa istasyon. Ngunit kakaiba, ang impormasyon ni Iyang ay wala sa pambansang sistema. Makipag-ugnayan siya sa kanyang pamilya. Upang makakuha ng piyansa, pabulong na sinabi ni Iyang sa pulis na may asawa na siya at kaya niyang tawagan ang kanyang asawa. Ngunit hindi inaasahang hindi nagpakatago ang pulis. May asawa ka na pala, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi napigilan ni Iyang ang pulis. Tunay na mas mabilis ang bibig kaysa sa utak. May asawa ka na? Patuloy mo pa rin akong lolokohin. Galit na umalis si Ubin, ngunit pinilit pa rin ni Iyang na ipaliwanag, ngunit hindi pinakinggan ni Ubin. Nang makitang walang pag-asa
pag-asa, nakiusap si Aang na huwag makipag-ugnayan ang pulis sa babaeng mang-aawit at huwag na huwag itong mahuhulog ang loob at magtatapat ng pag-ibig sa kanya, kung hindi ay mapapahamak ito. Hindi rin pinansin ni Ubin at mabilis na umalis. Dumating ang kanyang asawa at anak upang sunduin siya at dalhin sa hotel. Pagpasok, lahat na nakita ni Aang ay kakaiba. Akala ng kanyang asawa ay galing lang siya sa istasyon ng pulis, kaya medyo nagulat pa siya. Nag-a-acting ka ba kanina? Hindi mo ba alam na nasa nobela tayo? Anong nobela? Anong pinagsasasabi mo? Matulog ka na. Kinaumagahan, hindi pa rin makapag-adjust si Aang sa sitwasyon. Mabilis siyang pumunta sa kwarto ng assistant upang tingnan ang sitwasyon, ngunit kumatok siya ng matagal at walang sumasagot. Natakot si Aang na may nangyaring masama, kaya tumakbo siya kung saan-saan upang maghanap. Hindi niya inaasahang nakita niya si Huen doon na nakaupo at kumakain mag-isa sa lobby. Huwag kang lalapit muli sa assistant. Hindi inaasahang hindi natakot ang baliw na mamamatay tao. Sa halip ay binalaan pa niya si Aang. Hindi ka ba mausisa kung gaano karaming tao ang kayang patayin ng isang baliw na mamamatay tao? Masasabing ang kilos na ito ni Aang ay parang ginising ang tulog na ahas. Siyempre, hindi siya basta-basta palalampasin ito. Kinabukasan, habang namamasyal si Aang kasama ang kanyang pamilya, bigla siyang nakaisip ng paraan para harapin si Hanju. Ito ay sa pamamagitan ng paghahanap sa bangkay na itinago niya sa kagubatan. Kung mahahanap ito, syempre, mahuli siya at hindi mapapahamak ang assistant. Kaya't pinakiusapan niya ang kanyang asawa na umakyat sa bundok upang maghanap. Sa simula ay akala ng kanyang asawa ay nagbibiro lang siya, ngunit hindi niya inaasahang seryoso pala ang kanyang asawa. Kaya't kinailangan niyang sundin ang kanyang asawa. Habang nag-uusap, nalaman din ni Aang na nagdadalang tao siya sa kanilang ikalawang anak. Talagang dinala siya ng kanyang asawa mula sa isang sorpresa patungo sa isa pa. Nagulat si Aang nang marinig ang balita. Sa kabilang banda, sina Ubin at Hanju ay naglalakad sa tabing dagat. Nagbahagi sila ng kanilang mga interes sa isa't isa at mukhang magkasundo silang dalawa. Gusto niyang maging artista, habang gusto ni Ubin ang pagsusulat ng kwento, kaya iminungkahi niyang bigyan siya ng papel sa kanyang isinulat. Samantala, nakaupo si Aang at pinapanood ang mag-ama na naliligo. Bigla niyang hindi sinasadyang naalala ang mga detalye sa kwento. Nagtaka siya kung sino ang nagkonekta sa kanya at kay Hon at sino si Rebecca. Sino ang nagpatuloy ng kwento? Kung hindi bumalik si Rebecca, sino talaga siya? Ang matandang babae lang ang nasa bahay noon. Biglang naalala ni Aang ang kanyang matalik na kaibigan. Isang walang kabuluhang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Aang at naalala niya ang tatoo sa braso ng matandang babae na kaparehong-kapareho ng sa kanyang kaibigan. Si Jaehyeo kaya siya. Sa puntong ito, alam na ni Aang na ang nasa likod ng lahat ay ang kanyang dating matalik na kaibigan. Labis siyang nabigla. Noon pala, si Jaehyeo at Aang ay parehong nagtatrabaho sa isang kumpanya, ngunit magkaiba ang kanilang kapalaran. Si Jaehyeo ay laging pinupuna at kahit minumura ng kanyang mga superior, habang si Aang naman ay paborito ng kanyang mga superior. Hanggang isang araw, hindi na kinaya ni Jaehyeo ang masasakit na salita ng kanyang kalaban. Kaya't nilabanan niya. Nakakapagsulat ka ng tungkol sa aso at baka. Paano ka nagkakaroon ng kumpiyansa na maging manunulat? Magre-resign ako. Hindi ko na kayang pakinggan ang maruruming salita mo. Akala mo ba maganda at matalino ka? Kaya mo bang baliwalain ang pagsisikap ng iba? Pagkatapos nito, umalis si Gio kahit gaano pa kalaki ang galit ng kalaban. Nakita ito ni Ayan kaya dali-dali siyang tumakbo upang pigilan ang kanyang kaibigan. Kumalma ka at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, wala kang pagkakataon na makapasok sa industriyang ito. Ngunit buong tatag na hindi nagpakumbaba si Gio at umalis. Ilang buwan pagkatapos, nakatanggap si Aang ng mensahe mula sa kanyang kaibigan. Nakita niya na bumalik ang sigla ni Gio. Ikinatuwa rin ito ni Aang. Napakabilis niyang nagpasya na iwan ang nakababagot na trabaho at pumunta kay Gio. Labis silang natuwa nang matagal silang hindi nagkita. Biglang sinabi ni Jaehyeo ang kanyang plano, magbubukas siya ng isang bookstore dito. Nang makita ito ni Aang, nagpasya rin siyang mamuhunan. Sa gayon, matagumpay silang nakapagbukas ng isang bookstore ayon sa kanilang kagustuhan. Sa araw ng pagbubukas, may dumating na isang lalaki. Siya ang lihim na gusto ni Gio. Nang makita ang lalaki, nahulaan din ni Aang ang dahilan kung bakit gusto ng kanyang kaibigan na manatili doon. Ngunit hindi niya inaasahan na nagkagusto si Hon kay Aang sa unang pagkikita pa lamang, at dito nagsimula ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Kinagabihan, nagpunta silang tatlo upang magdiwang ng magkasama. Ngunit ang pagtrato ni Hon kay Ayan ay labis na kakaiba. Malabo ring nakita ni Jaehyeo ang isang bagay, ngunit hindi niya inakala na lalayo ang kwento. Nang gabing iyon, lasing na lasing si Gio. Sinamantala ni Hon ang pagkakataon na makipag-usap kay Ayan. Habang nag-uusap, lalong nagustuhan ni Hon ang personalidad ni Ayan. Kinabukasan, kusang loob na inanyayahan ni Gio si Hon upang ipagtapat ang kanyang damdamin. Excited din si Ayan nang malaman ang tungkol dito, at taos puso niyang nais na maging masaya ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi inaasahang dumating si Hon sa bookstore ni Ayan. May gusto akong sabihin sa iyo. Hindi ba't may lakad ka kay Gio? Naghihintay siya sa iyo. Dali, puntahan mo na si Gio. Pwede namang pag-usapan ang anumang bagay mamaya. Ayan, ano sa tingin mo ang tungkol sa akin?
Kinabahan si Iyang. Huwag kang ganyan, gusto ka ni Gio. Paano kami magkikita kung ganyan ang ginawa mo? Pero wala akong intensyon sa kanya. Patawarin mo ako, ipagpalagay mong wala akong narinig. Ngunit hindi inaasahang narinig ni Gio ang pag-uusap na ito. Nagmamadaling tumakbo si Iyang upang magpaliwanag, ngunit labis na nagalit ang kanyang kaibigan at ayaw makinig sa anumang paliwanag mula sa kanya. Huwag kang magkunwari pang mabait pakiusap. Napakapeke mo, napapagod ako sa iyo. Alam mo ba kung bakit ako huminto sa pagsusulat? Dahil gaano man ako magsikap, hindi ko kayang magsulat ng mas mahusay kaysa sa iyo. Ngayon, ang gusto ko ay gusto ka rin. Kinuha mo ang lahat mula sa akin. Lahat ay kasalanan mo. Ang kalimutan ka ay ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Huwag ka nang magpakita sa akin. Natahimik na lang si Iyang. Hindi niya inakala na ganoon siya kasama sa mata ni Gio. Masasabing dito nagtapos ang pagkakaibigan nilang dalawa. Kahit pareho silang nasasaktan, wala silang magawa para ayusin ito. Sa kabilang banda, nalaman ng pinuno ng departamento na iniimbestigahan ni Timin ang nawawalang kaso. Wala ba kayong ibang gagawin? Kahit anong paliwanag ni Timin, hindi naniwala ang pinuno ng departamento. Sa huli, nagpa siya siyang tawagan si Iyang para kumpirmahin. Nasaan ka? Dali, ibalik mo sa akin ang manuscript. Kaya't ang lahat ng pagsisikap ni Timin na magpatunay ay naging walang saysay. Hindi pa rin naniwala ang pinuno ng departamento sa kanilang mga sinabi. Alam mo ba ang totoong pangalan ni Rebecca? Hindi alam na si Jaehyo ang tamang hula ni Ayang. Hindi mali. Ang lahat ay dahil sa kanyang kaibigan. Sinabi rin ni Ayang kay Tim na ang may akda ay ang kanyang matalik na kaibigan noon. Bigla niyang nakita sina Hyunju at Ubin na magkasama, kaya dali-dali siyang bumalik sa kwarto at hiniling sa kanyang asawa na umakyat sa bundok upang maghanap ng ebidensya na pinatay ni Hyunju ang tao. Sa oras na ito, sina Hyunju at Ubin ay nagsasanay ng dula. Mabilis na naakit ni Hyunju si Ubin at nasaksihan din ni Ayang ang intimasya ng dalawa. Nang makita ito ni Hyunju, nagpakita siya ng mapanuksong tingin kay Ayang. Walang magawa si Ayang kundi umalis. Sa panig na ito, si Jihyo ay sumusunod sa takbo ng kwento. Bigla niyang nakita ang kanyang pagtanda sa salamin. Dahil dito, natakot siya sa kanyang sarili. Sa oras na ito, bumalik si Ayang sa kanyang silid, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang anak. Dali-dali si Ayang na lumabas sa reception desk para humingi ng tulong. Bigla siyang may nakita at binigyan siya ng isang sulat na humihingi sa kanya na pumunta sa lokasyon na nakasulat sa papel. Dumating din si Hon sa sinasabing lugar. Bagamat natatakot, hindi niya kayang bigin ang tiwala ng kanyang asawa. Dumating din si Ayang sa abandonadong lugar. Dito, nakilala niya si Hyunju. Totoo na ang kanyang anak ay nasa kamay nito. Ginamit ni Hyunju ang kanyang anak upang takutin si Ayang na umupo sa upuan, pagkatapos ay itinali niya ito. Nais niyang patayin agad si Ayang, ngunit sa kabutihang palad, umalis siya pagkatapos i-activate ang makina. Dahil doon, nakaligtas si Ayang upang tawagan ang kanyang asawa. Ibig sabihin, ginawa ito ni Hyunju para alisin ang panganib sa kanyang sarili. Bukod pa rito, ayaw niyang guluhin ni Ayang ang relasyon nila ni Ubin. Mabilis na nahulog si Ubin sa bitag niya, at ang layunin ni Hyunju ay patayin ang biktima ngayong gabi. Samantala, natagpuan na ni Hon ang bangkay, ngunit hindi niya inaasahang mayroong aso na nakatayo doon, kaya hindi siya makalapit. Sa katunayan, hinabol pa siya nito palayo sa lugar. Samantala, si Ayang ay nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng silya. Sa oras na ito, hindi na siya umaasa sa kanyang anak, kaya nagpa siya siyang tawagan ang kanyang asawa. Nang marinig ni Hon ang balita na nasa panganib ang kanyang asawa, dali-dali siyang tumakbo at iniligtas siya sa isang iglap. Pagkatapos, nagmadali silang tumakbo pabalik sa hotel dahil alam ni Ayang na gagawin niya ang kanyang plano ngayong gabi. Mabilis na nagsimula ang kanyang plano. Nilagyan ng gamot si Ubin at si Ayang naman ay mabilis na tumakbo papunta sa hotel. Napakabilis ng lahat. Madali niyang nakuha ang susi ng silid mula sa babaeng tagalinis at matagumpay na nakapasok sa silid. Nang pumasok siya, ito rin ang oras na sinimulan niya ang kanyang plano. Sa kabutihang palad, sapat ang kamalayan ni Ubin upang salagin ang saksak ng kalaban. Agad na naging target niya si Ayang. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang asawa sa tamang oras upang iligtas siya mula sa panganib na ito. Sa oras na ito, dumating na rin ang pulisya dahil bago pumasok dito, hiniling na niya sa reception na tawagan ang pulisya. Kaya't nakarating sila sa oras para hulihin siya. Sa huli, hindi nangyari ang pagpatay. Saka lang nakahinga ng maluwag si Ayang. Biglang bumalik ang lahat sa eksena sa bodega. Ano ito? Sumunod ay ang eksena kung saan tumakbo ang kanyang asawa at iniligtas si Ayang mula sa panganib. Ang lahat ay pareho ng kanina. Bakit ito umuulit? Hanggang sa dumating ang dalawa sa checkpoint ng pulisya. Hiniling nila kay Hon na mag-breathalyzer. Hindi inaasahan na nahuli ang kanyang asawa dahil sa labis na antas ng alkohol. Walang magawa si Ayang kundi hilingin sa kanyang asawa na manatili kasama ang anak habang kinuha niya ang kotse ng pulisya upang bumalik sa hotel. Alam ni Ayang na gusto ni Jihyo na pigilan siya sa pagliligtas kay Ubin, ngunit habang pinipigilan siya, mas lalo siyang nagiging determinado. Ngunit hindi na maayos ang lahat tulad ng dati. Nagbago ang lokasyon ng susi at ang susi ng silid ay nasa tagalinis at walang iba iyon kundi ang dating supervisor ni Jihyo. Nagpumilit si Ayang sa kalaban upang makuha ang susi, ngunit nang makapasok siya sa silid, huli na ang lahat. Si Ubin ay nakahiga sa kama na sugatan. Lubos na nawala ng pag-asa si Ayang sa oras na ito, ngunit mabilis na naidala si Ubin sa ospital at nalampasan niya ang critical na kondisyon, ngunit hindi pa rin matiyak kung magigising siya. Nalungkot si Ayang nang marinig ito. Kailangan niyang tapusin ang nobela bago mangyari ang mas masahol pa.
Usisa rin si Hon sa relasyon ng dalawa. Sinabi rin ni Ayang ang totoo sa kanya na wala silang relasyon bilang mag-asawa at ito ay isang nobela lamang. Pakiusap, maniwala ka sa akin na ito ang totoo. Sa oras na ito, pinakawalan din ni Hon si Ayang. Samantala, galit na galit si Jihyo dahil hindi nangyari ang kwento ayon sa gusto niya. Kaya, nagpatuloy siyang guluhin ang script. Samantala, nakatanggap si Timmy ng mensahe mula kay Berlin at itinuro lang sa kanya ng kalaban kung paano ibalik ang lahat sa dati. Kailangan lang sirain ni Ayang ang computer. Ipinagbigay alam din niya ito kay Ayang at nagsimula silang kumilos ayon sa plano. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay. Dito, tinanong siya ni Hon kung ito nga ay isang nobela. Kung gayon sa labas, anong relasyon mayroon tayong dalawa? Nang makita ang pag-aatubili ng kalaban, nahulaan din ni Hon ang sagot. Ngunit inihayag din niya ang kanyang damdamin sa kanya. Labis na nasaktan si Ayang dahil sa anumang mundo, tapat siya sa kanya. Samantala, muling nakataka si Hyunju mula sa sasakyan ng pulisya at ang unang taong pinuntahan niya ay si Ayang. Samantala, dumating si Timmy sa bahay ni Rebecca. Pinasok niya ang bahay ng kalaban, pagkatapos ay tumakbo siya diretso sa opisina. Matapos masaksihan ang operasyon ng computer, labis siyang nagulat. Ilang tao na ang naipasok mo rito? Manahimik ka, bata. Samantala, tinakot ni Hyunju si Ayang at sumakay sa kotse at pilitin siyang dalhin siya kay Ubin. Sinabi rin ni Ayang sa kanya na ito ay isang nobela lamang. Kapag umalis tayong dalawa dito, pusta ako na nasa loob ka ng sasakyang pangtransportasyon. Manahimik ka ba? Nobela man ito o hindi, kailangan kong patayin ang halimaw na iyon. Kung hindi, hindi ka magiging ligtas, ikaw at ang iyong pamilya. Biglang bumilis si Ayang at dire-diretso siyang nagmaneho patungo sa bangin. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng mahulog mula sa talampas. Nagtagumpay din ito sa pagtatakot kay Hyunju, ngunit walang intensyon si Ayang na huminto. Kaya, bumaba silang dalawa sa bangin, ngunit hindi inaasahan na nagbago ang lahat. Sa mundong ito, si Ayang ay naging isang sikat na may akda, tulad ni Jihyo sa totoong mundo. Sa desk ni Ayang, mayroon ding katulad na computer, iba lang ang icon. Lumalabas na nakikipagtransaksyon din si Ayang sa isang organisasyon na katulad ng kay Jihyo. Bagamat alam niya ang presyo na kailangan niyang bayaran, tinanggap niya iyon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng isang gabi, ang hitsura ni Ayang ay nagbago ng kamangha-mangha. Ang lahat ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Biglang may dumating para hanapin siya, at ang bahay na tinitirhan ni Ayang ay ang dating tinitirhan ni Jihyo. At ang dumating ay walang iba kundi ang dating matalik na kaibigan ni Ayang. Lumalabas na dati, nang gamitin niya ang mga mapait na salita para sisihin si Ayang, si Jihyo ay nasaktan din. Ngunit ang mga nangyari pagkatapos ay mas masahol pa. Hindi siya makasama sa lipunang ito dahil ang kanyang dating boss ay ipinagbawal siya sa industriya ng pagsusulat. Kapag nagsumite si Jihyo ng resume, tinanggihan ito. Ang simpleng dahilan ay dahil naging bastos siya sa kanyang boss at ang babaeng iyon ay isang kilalang manunulat sa industriya. Kaya, kailangan ni Jihyo na gumawa ng mabibigat na trabaho, magbitbit ng mga bagay upang mabuhay. Bagamat lagi siyang nagsisikap na maging isang tunay na manunulat, ang katotohanan ay palaging malupit na naging dahilan upang hindi makayanan ni Jihyo. Hanggang sa nakatanggap siya ng isang kakaibang mensahe na nagsasabing gusto siyang tulungan. Sa kawalan ng pag-asa, hindi na nag-isip pa si Jihyo at nakipag-ugnayan sa kalaban. Ibinigay ng lalaki ang kakaibang simbolo sa kanya at inutusan siyang makipag-ugnayan sa isang lihim na organisasyon at mula noon nagbago ang buhay niya. Lubos na gumanda ang buhay ni Jihyo, ngunit ang kasakiman ng tao ay walang hanggan. Ngayon, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ko pinagsisisihan ang pinili ko. Ngunit ang problema ay sikat lang si Eyaong sa nobela. Sa totoong buhay, wala siyang saysay. Isa ka lang karakter sa nobela ko. Pagkatapos ay ngumiti si Jihyo ng may kasiyahan. Sa oras na ito, ibinunyag din ni Eyaong ang kanyang damdamin sa kanyang kaibigan. Lubos niyang hinangaan si Jihyo dahil sa tapang nitong gawin ang gusto niya at sa kanyang ambisyon. Subalit, ako mismo ay walang ganoong ambisyon, ni hindi rin ako ganoon kahangal para iwanan ang aking sarili kapalit nito. Kaya pinili kong ipagsapalaran upang makatakas sa iyong walang kwentang nobela. Iyon ay sa pamamagitan ng pagiging may-ari ng laptop. Lumalabas, upang makalabas sa mundong ito, kailangan nila ang tunay na may-ari ng laptop upang sirain ito. Sa ganoon lamang makakatakas si Ayang at ang lahat. Ang kanyang plano ay ipasok si Jihyo sa mundo ng nobela at ibalik siya sa kanyang kabataan. Sa oras na iyon, hindi na siya ang may-ari ng laptop. Sa halip, si Ayan ang magmamay-ari ng laptop. Sa puntong ito, masisira niya ito at maibabalik ang lahat at ang misyon ni Timing. Sa oras na ito, kailangang ipasok si Rebecca sa nobela. Nang matuklasan ni Ayan ang plano, nagulat ang kaibigan niya, ngunit hindi rin niya mapigilan si Ayan. Nagpaalam silang dalawa, pagkatapos ay inilagay niya ang laptop sa apoy. Lahat ay bumalik sa dati nitong kaayusan. Nabawi rin ni Ayan ang kanyang inspirasyon sa pagsusulat. Sa huli, nagpasya siyang ipakita ang kanyang script sa editor-in-chief. Nagulat din siya sa kakayahan niya at kinilala ang talento ni Ayan. Gusto niyang maging manunulat siya para sa susunod na serye. Hindi makapaniwala si Ayan sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na balang araw ay pahahalagahan ang kanyang
ang kakayahan ng ganoon. Pagkatapos noon, hindi rin niya nakalimutan ang pagsisikap ni Timin at Somin. Kung wala silang dalawa, hindi siya makakaalis sa nobelang iyon. Kinabukasan, pumunta si Ayan sa bahay ni Rebecca para sunduin ang assistant. Doon, ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Hoy, baliw ka ba? Ngunit nang makita niyang si Ayan iyon, bumalik siya sa kanyang dating maamo na itsura. Alam na alam ni Ayan ang tunay na pagkatao niya. Lumabas na ang lalaking nag-text kay Jihye ay si Ubin. Pagkatapos, ginawa niya itong kanyang piyesa sa laro ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, umabot sa sukdulan ang galit ni Jihyo. Kaya't nagpasya siyang alisin ang bastos na iyon sa kanyang buhay. Sa mismong araw na kukunin niya ang draft, nagplano si Jihyo na alisin siya bago siya umalis. Iniregalo niya sa kanya ang isang libro. Pagdating niya sa kainan, binuksan niya ito at nakita niya na isa itong libro. Bigla niyang napansin na basa pa ang tinta ng libro. Kaya, nang hindi nag-iisip, inalis niya ang singsing at nilinis ang kanyang mga kamay. Samantala, gumawa si Jihyo ng isang kahangahangang mundo upang salubungin siya. Dahil dati ay laging suot ni Ubin ang singsing na iyon, wala siyang paraan upang ipasok siya sa nobela. Sa sandaling natanggal ang singsing, dinala siya sa mundo ng Huvo. Ang layunin ni Jihyo sa pagpasok kay Hainju ay upang harapin siya. Nang sinabi ni Ayan na sinira niya ang computer, nang lumabas ang kanyang pagiging hayop, hindi ko talaga nakita ang tunay mong pagkatao noon. Bigyan mo ako agad ng laptop, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sa opisina, nang umakyat siya, nakita niya ang isang nasunog na computer. Galit na galit si Ubin, samantalang si Ayan ay bumalik sa lumang tindahan ng libro. Nang taon ding iyon ay lumitaw din si Hoon. Pagkatapos, naglakad-lakad silang dalawa sa dalampasigan. Hindi sinasadya, nabanggit niya ang isang matandang babae na kararating lang doon at nang hawakan niya ang librong katatapos lang hawakan ni Ayan, labis siyang umiyak. Lumabas na sa librong iyon, mayroong larawan ng dalawang puno ng buhay na babae, ngunit wala na sila ngayon. Nang marinig ito ni Ayan, nalaman niyang si Jihyo iyon. Sa kabilang banda, dinala ni Ubin ang laptop sa organisasyon. Humingi siya ng pagkakataon sa organisasyon upang itama ang kanyang pagkakamali dahil alam niyang kung masisira niya ang laptop. Kahit anong pakiusap mo, hindi ka patatawarin ng pinuno ng organisasyon dahil katumbas ito ng parusang kamatayan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bagong computer na may ibang simbolo. Nagsimula siyang manghuli ng iba pang biktima at walang iba kundi si Timin ang tinarget niya. Tinapos ng may akda ang pelikula na may open ending at syempre, ang mga tukso ay hindi madaling mawawala. Ngunit pinapaalalahanan din tayo nito na mag-ingat sa lahat ng tukso. Huwag hayaang bulagin ka ng panandali ang pakinabang. Masyado ng huli para magsisi sa bandang huli. Dito nagtatapos ang ating pelikula.